patuloy pa rin po ang pag-ihip ng easterlies o yung hangin po galing sa may silangan na may maraming moisture. And as a result, nagkakaroon po tayo ng maraming kaulapan at mga pag-ulan dito sa Luzon and Visayas. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas pa rin ang tsansa ng mga light to moderate rains dito po sa may Aurora, pababa ng Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, maging dito rin sa buong Calabarzon pa rin, Bicol Region, halos buong Mimaropa at maging dito sa halos buong Visayas, lalo na yung eastern portions, light to moderate rains na sinasamahan din ng mga thunderstorms. Kaya posible pa rin ito magdulot ng mga flash floods or landslides. Dito naman sa hilagang bahagi ng Mindanao, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao Region and Caraga Region, sa mga susunod na oras mataas din po ang tsansa ng mga thunderstorms. So make sure na merong baong payong kung lalabas ng bahay, habang partly cloudy to cloudy skies naman in general sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Sa ngayon po, patuloy din natin minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, higit 1,700 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Mayroon itong medium chance or katamtamang tsansa na maging isang tropical depression sa susunod na 24 oras, pero mas mataas ang tsansa na magiging isang ganap na bagyo ito beyond 24 hours. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast po ng Pag-asa, possible po na bukas araw po ng Huwebes ay nakapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, and the moment na pumasok ito, doon tataas ang tsansa na ito yung maging isang mahinang bagyo. Kung sakasakali po maging bagyo ito sa araw po ng Thursday or Friday, papangalanan po natin ito na bagyong Ramil o yung magiging pang-18 na bagyo for this year at pangatlo for the month of October. Sa araw naman po ng Friday hanggang Saturday, lalapit ang possible bagyong Ramil dito po sa may Northern and Central Luzon. At pagsapit ng Saturday hapon or gabi ay possible na maramdaman na nga ito sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na rin dyan ang Metro Manila. Saturday evening hanggang Sunday, babagtasin ng bagyo ang lalawigan ng Aurora and Northern Luzon base sa ating latest track. And then possibly pagsapit po ng Monday and Tuesday, nasa West Philippines na ito at nakalabas na ng ating area of responsibility. Posible ba mabago yung senaryo natin regarding dito sa potential na bagyo? At meron pa rin tayong minomonitor na potential na low pressure area na mabubuo din po sa loob ng 6 na araw. Posible pa nga ito magbago, kaya lagi tayong tumutok sa ating mga updates. Para naman sa lagay ng panahon bukas, araw ng Huwebes, October 16, ilang bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan dahil pa rin yan sa pag-ihip ng easterlies. Pinakamataas ang tsansa ng mga kaulapan dito sa may Aurora, Isabela, Quirino, pababa pa rin ng Nueva Ecija, Bulacan, hanggang dito sa may Calabarzon, Bicol Region at mga probinsya ng Oriental Mindoro, Marinduque and Romblon. Sasamahan pa rin yan ng mga light to moderate rains. Hindi po siya tuloy-tuloy, pero madalas din yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, sinasamahan din ng mga thunderstorms. So make sure na merong baong payong or kapote kung lalabas po ng bahay by tomorrow. For Metro Manila naman, makulimlim din, paminsan-minsan, and then sinasamahan din po yan ng mga pag-ulan na hindi rin po tuloy-tuloy at paminsan-minsan lang din. Habang natitirang bahagi po ng Luzon by tomorrow, asahan yung bahagyang maulap na kalangitan in general. Sinasamahan pa rin yan ng mga minsang kaulapan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, at meron din tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan or mga localized thunderstorms. For Metro Manila tomorrow, mula 25 hanggang 31 degrees, so medyo iinit na. Sa ilang bahagi pa ng Luzon, medyo may kalamigan pa rin, kagaya sa may Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius, sa may Legazpi hanggang 29 degrees lamang. Pinaka-presko ang panahon sa may Baguio City, posibleng bumaba pa sa 16 degrees, habang mainit dito sa may Norte, kagaya sa may Ilocos Norte, sa Lawag, 26 to 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, umaga pa lamang, may mga pag-ulan na dito sa may Northern Samar, Eastern Samar and Samar, at dito rin po sa may Northern Panay, sa may Aklan and Capiz. Dulot yan ng easterlies o yung mainit na hangin nga galing sa may silangan. May mga tsansa ng mga light to moderate rains. Habang natitirang bahagi ng Visayas at Palawan sa umaga, partly cloudy to cloudy skies. May tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. So siguruhin pa rin po na magbaon ng payong. For Metro Cebu, 24 to 31 degrees ang range of temperature bukas. Mas mainit sa may Palawan hanggang 32 degrees at pinakamainit sa may Iloilo City bukas hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, makakaranas ng maaraw na panahon sa malaking bahagi nito, umaga hanggang tanghali, at kasabay niyan pagsapit ng tanghali magiging mainit at maalinsangan po. No? Sa dakong hapon hanggang sa gabi naman, partly cloudy to cloudy skies at may chance din ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at may mga lugar na hindi naman po uulanin bukas
dito sa Mindanao. Temperatura sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius at mas mainit sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan ngayon at bukas, wala tayong inaasahan na gale warning or pagtaas ng mga delikadong alon natin sa malaking baybay ng ating bansa. May mga areas lamang po kagaya dito sa may Northern Luzon na nagkakaroon ng 1.5 to 2 meters sa taas ng mga pag-alon dahil medyo malakas po yung hangin doon. At kapag may mga thunderstorms in some areas pa ng ating bansa, posible na umakyat sa higit 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon. At para naman po sa lagay ng ating panahon pa sa susunod pa na 3 araw, we're expecting na maraming lugar po dito sa Luzon and Visayas sa magkakaroon ng mga pag-ulan, dulot ng papalapit nga na potensyal na bagyo. Pagsapit po ng Friday, ilang bahagi pa rin na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng easterlies and the trough of the low pressure area posible na rin makaapekto dito sa may southern portion of Bicol region. But the easterlies affecting pa rin sa natitirang bahagi ng Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, possible pa rin yung makulimlim na panahon at may chance pa rin ng mga pag-ulan. And then dito sa may Central Luzon, yung pa rin pong Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, up to lalawigan ng Isabela and Quirino, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. The rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies pagsapit ng Friday. Pagsapit naman ng Sabado, mas maraming lugar ang posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dahil nga sa paglapit nitong potential nga na bagyong tatawagin nating Ramil. So malaking bahagi na ng Cagayan Valley, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and halos buong Mimaropa, mas dadalas na at mas posibleng malalakas yung mga pag-ulan natin. Kaya't mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at hindi rin natin nirule out kapag naging bagyo nga ito, yung eastern side magkakaroon na ng mga wind signal at mararamdaman na yung mga pagbugso ng hangin. Then pagsapit po ng Linggo, ito yung time na tumatawid na itong weather disturbance kapag nga naging bagyo, rains with gusty winds at mabagyong panahon ang mararamdaman ng ating mga kababayan sa may Northern Luzon, Central Luzon, down to Quezon Province and the northern portion of Bicol Region. Magiging mabagyo ang panahon po kung sakasakali habang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan pa rin ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, by tomorrow, pinakang uulanin po itong Eastern Visayas dahil pa rin dun sa trough na itong low pressure area, hindi na po dahil dun sa easterlies. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin at sinasamahan ng mga pulupulong pag-ulan. Pagsapit po ng Sabado, malaking bahagi na ng Visayas ang magkakaroon ng kaulapan, bunsod ng outer rain bands ng potensyal nga na bagyo. So aasahan yung mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na sa may northern Samar and northern Panay, and mayroon tsansa lamang ng mga thunderstorms sa bandang ibaba ng Visayas. Then pagsapit po ng Sunday, bubuti ang panahon in many areas of Visayas, partly cloudy to cloudy skies. May tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat paggulog, lalo na sa may Antique and Iloilo. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao na hindi naman po directly maapektuhan nitong sama ng panahon for the next 3 days from Friday hanggang sa katapusan ng weekend, we're expecting na magpapatuloy pa rin yung partly cloudy to cloudy skies. Madalas magiging maaraw naman po sa umaga hanggang sa early afternoon and then sa dakong hapon hanggang sa gabi, nagkakaroon ng mga kaulapan at mga pagkidlat, pagkulog o mga thunderstorms po, lalo na sa mga kabundukan dito sa may part ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. So make sure na meron pa rin daladalang payong, but in general, hanggang sa weekend, magiging maganda naman ang panahon, ideal sa pamamasyal at paglabas ng bahay. Ang ating sunset ay 5:36 ng hapon mamaya at ang sunrise bukas 5:48 ng umaga. Sa Manila Bay naman po bukas, ang high tide ay magsisimula 5:54 or 4:54 ng umaga at 1.05 meters na susundan ng low tide bukas 2:11 p.m. at 6 centimeters below sea level. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.